pinadalhan tayo ng dashcam ni DDPi. Yan, DDPi Z60 3-channel set. 3-channel set kasi meron tong tatlong camera. I-review na kagad natin. Check muna natin kung anong nasa laman ng box. DDPi Z60 3-channel set. 4K Ultra HD. Isa. Dalawa. Tatlo. Sa loob ng box, meron pang tatlong box. In terms of resolution, 4K plus 2K plus 1080p 3-channel. Ultra bandwidth transfer, ibig sabihin mabilis siyang i-transfer yung mga files niya. Super Night Vision 2.0, maliwanag siya kahit gabi. Super capacitor, kahit mainit yung loob ng sasakyan mo, nakapark, pero hindi basta-basta masisira. AOV Low Energy Parking Monitoring. So kahit nakapark yung sasakyan mo, nababantayan pa rin itong dashcam na to. Built-in eMMC storage. Kahit walang SD card, meron pa rin siyang storage. Built-in GPS lag, may GPS din siya. Link multi-recording system and 4G connectivity. Makokontrol mo ito sa app, makikita mo lahat sa app, pati yung files mo, pwede mo i-transfer lahat sa phone mo. Okay, yung mga stickers, anti-static, user's manual, yung mga extra 3M na stickers para sa camera mo pag dinikit mo siya sa windshield. Primary camera, ito yon. Ganda ng camera. Ito yung ano niya, 3M niya, pandikit niya sa windshield. Yun, natatanggal siya. Ayun, 4K. Yan yung lens niya. Balik muna natin kasi bukas ko pa ito i-install. Ito yung rear camera. So, ito yung sa rear windshield. Nandiyan yung mga power cable, tapos yung mga splitter cable para ma-connect mo siya. May kasama siyang pwede mong isaksak sa cigarette lighter port mo. So, ito magiging power supply ng camera mo. Next box. Ang laman nitong sumunod na box ay nakita kaagad natin yung manual na merong mga installation guide. Tapos andito yung mga kable. Yan, puro kable to kasi nga 3-channel set to. So, nagdagdag sila ng mga kable. Ito yung last na box. Yan, pag open mo, may laman din siya na parang envelope. Kasama niya itong mga kable na to. Meron pang isang para sa cigarette lighter port na charger. So, para rin to sa power supply ng camera. Merong pry tool, pang sikwat. Gagamitin mo to kapag isisiksik mo yung mga wire. Tapos, ito yung ikatlong camera. Yan. Ito yung ikatlong camera. So, ito yung camera facing yung driver. Ito yung inside camera para kita yung loob ng sasakyan mo. Naiikot yung camera. 360. Yan, may lagayan ng SD card. Bukas, magang-maga, may trail kami. Habang nagbe-breakfast, i-install ko sa sasakyan. Subukan natin. Mabilis lang daw to i-install. Tapos, diretso trail na tayo. Susubukan natin kung gaano kagandang ang quality na itong mga camera na to. Ang advantage ng magandang kuha ng mga dashcam syempre, makikita mo hanggang sa mga plate number ng mga sasakyan for additional protection. Para kung sakaling may mangyaring insidente, kitang-kita natin, ma-check natin mga plate number ng sasakyan. As content creator, susubukan ko rin siya kung pwede siyang gamitin pang document ng mga off-road adventure natin. Yan. Check. Yan, bago kami mag-trail ngayong araw na to, i-install muna namin tong DDPi na Z60 3-channel. Tutulungan ako ni Kuya Pat na i-install to. Hello. Sabi nila, easy to install. Susubukan natin kung before trail matapos natin i-install to. Pinunasan muna natin yung windshield para siguradong walang dumi. Yan yung anti-static film na ididikit natin sa windshield bago dyan natin ididikit yung camera. Ganda, di ba? Ganda ng laki ng camera. At saka ito, ano siya na, swivel siya. Pwede mo i-adjust yung angle niya. No? Okay. Okay, so nadikit na natin yung main camera. Next will be the inner camera. Sige, para tapos na tayo dito sa harap. Na ano siya, adjust siya 360 yung inner camera. Pagtatabihin na natin dyan yung front camera natin at saka yung inner camera. Yun, ganun lang ka-easy dikit, di ba? Nakakabit na yung ating main camera, nakakabit na rin yung ating inner camera. So, ikabit na natin yung rear.
Yan, ang anti-static film. Para kung may adjustment. Wala adjustment yan, tiwala lang yan. Yun, ang ating rear cam. Now for the next step, we're going to install the cable. Yan, kinakabit na namin ng mga cable. Pag nakabit namin yan, mamaya na namin aayusin para maging neat siya. Yan, nakabit na namin lahat ng wire. Hindi pa namin naayos. Pero itatry lang muna namin kung gumagana na siya. So, i-on natin. Hello, DDPi. Internal storage recording. Insert a memory card. Oh, memory card daw. May memory card naman tayo. Pinadala din yung DDPi. Ilalagay natin. Yan, lalagay na natin yung SD card na pinadala din ni DDPi. SD card para sa inner camera at SD card para sa main camera. Yung rear camera, dito na nakadepend yung kanyang SD card sa main. Nag-iba yung ating technician. Naging si JC na. Nawala si Pat eh. Ayun pala si Pat. Ito po, yung dalawa na mamagaling din. Kasi Ayan, para may tago natin ng ayos yung mga wire, tinanggal ni Kuya JC yung... Anong tawag dyan sa tinanggal mo? Quarter panel? Oh, gumana. Anong tawag dyan sa tinanggal mo? Nakita nyo naman kung gaano kadali install to ha. Kahit abnormal yung technician, maikakabit ng sigurado. Ganong kadaling ikabit. Oh. Yan, nasiksik na natin yung wire, ready na siya i-testing. After natin i-install yung camera, ngayon i-connect na natin siya sa app. So yung app, pwede mo i-download sa smartphone mo, hanapin mo lang yung DDPi app, then makikita mo na dyan, pwede mo na i-connect yung phone mo. Yan na, nakaka-capture na siya. May setting siya na pwede mo i-set ng yung resolution, kung gusto mo yung highest resolution. Yan, lahat naman ng settings na dito sa DDPi app. Nakikita nyo na kung paano yung kuha niya. Yan yung front cam. Makikita mo yung mga information dyan. No? Merong elevation. Time ba to? Duration nung recording niya. Meron siyang speedometer. Oh. GPS ano. Yan. Yan yung tinakbo mo na. Yung trip yan. Meron siyang compass. Napakalinaw ng kuha sa front camera. Parang walang pinagkaiba yung actual, no? Oh, Dito. 4K. Mas malinaw pa yung kuha ng dashcam kaysa sa actual view. Yeah. Masusubukan natin yan sa trail kung pwede natin siyang pakinabangan as para ma-document yung trail natin sa mga adventure natin. Kung di na natin kinakailangan mag-GoPro dito sa harap, katulad nito, may GoPro tayo dito sa harap. Kung uubra na yung DDPi na lang ang pang-document natin ng ating driver's POV, point of view. Yan, gamit na natin yung DDPi. Excited na kami na makita ang resulta ng mga kuha niyang DDPi sa trail. Kung